Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Opisyal nang magsisimula mamaya ang rehabilitasyon ng EDSA. Mamaya magbibigay tayo ng ilang mga paalala. Inilabas na ang CCTV footage sa mga huling sandali ni former DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa tiniluyan niyang hotel room sa Baguio. Ang mga otoridad patuloy pa rin ginagawa ng paraan na makuha ang cellphone ng pumanaw na dating opisyal. Naka-holiday mode na ba kayo? Si Pangulong Bongbong Marcos, hindi raw yan i-avail ngayon. Pero bago pa man ang Pasko, may mga payo at paalala mismo ang Pangulo para sa inyo. At Andrea Brillantes, may bago na nga bang boyfriend? Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Saan po ang This has been my guy. Ang buting utang, kumikita. Sa mga utang, kumikita. mga baitian ng mga balita sa Visayas at Mindanao? Nagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Magpapasko na mga kapatid, kaya naman buong puwersang nakabantay ang ating mobile journalists at ang News 5 sa mga pangyayari ngayong holiday season. Sa mga ngayon palang luluwas pa probinsya, may biyahe pa ba? Sisilipin natin ang sitwasyon mula kina Mobile Journal Francis Rivera na nasa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX at Mobile Journal Amy Atienza na nasa Cubao Bus Terminals. I-check na rin natin ang sitwasyon sa North Luzon Expressway kasama si Mobile Journal Arles de los Santos. At sa mga mamimili ng pang Noche Buena, nakabantay si Mobile Journal Merymon Reyes sa bentahan ng hamon sa Quiapo. Si Mobile Journal Evan Tarinque sa mga lechonan sa La Loma. At si News 5 Visayas correspondent John Aroa sa mas nasarap ding lechon sa Liloan, Cebu. Alamin na rin natin ang sitwasyon sa palengke kasama si Mobile Journal Jazz Paredes. At kasama ring makikisaya ngayong holiday season ang mga nasa bilangguan na ibabalita sa atin ni Mobile Journal Kayla Makantan. Simulan na po natin sa palengke kung saan marami ang naghahabol na mamili ng pang Noche Buena. Kamusta nga ba ang mga presyo? At live mula sa Pasig Public Market, magbabalita sa atin si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, kamusta na ba ang sitwasyon dyan? Kulino, mag-aalas 12 na ng tanghali pero marami pa rin ang dumadagsa na last-minute shopping dito sa Pasig Public Market. Makikita nyo sa aking likuran na hanggang ngayon ay marami pa rin yung dumadating. At ngayon nandito nga tayo sa vegetable section ng Pasig Public Market na kung saan ay kanya-kanyang diskarte yung ating mga mamimili para mapagkasya yung kanilang budget para makapamili ng mga lulutuin para sa Noche Buena mamaya. Dito nga sa aking kaliwa, meron tayo ditong mga gulay na ibinebenta na kung saan nakagayat na yung mga panggisa na usually ginagamit natin pagluluto ng Shanghai or di kaya naman pagluluto ng mga pansit o yung iba pang mga putahe pang Noche Buena. Ito si ate, tanungin natin siya kung ano ba yung presyo ng kanilang mga ibinebenta. Ma'am, magkano po ba yung ating pangagayat na po na mga panggisa po? Sa kayat sa Mas mura po ba ito kumpara dun sa mga usual na binibili nating mga nakahiwalay na gulay? Mas napapamura po. Ayan mga kapatid, ito, meron nga tayong option na gayat na yung mga nabibili ng mga gulay dahil mas Wala po ang ating koneksyon dyan sa ating mobile journalist na si Jazz Paredes pero babalikan na lang po natin siya maya-maya. Pero sa ngayon, silipin naman po natin ang sitwasyon sa mga transport terminals. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, may mga pasaherong magpapasko na sa biyahe. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Francis Rivera. Francis, saan ba ang biyahe ng mga kapatid natin na yan at sa biyahe na ba talaga sila magpapasko?
Yes, Bulid, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga ating mga kapatid dito sa PITX at gaya nga dito sa aking likuran, may kita nyo, ito yung mga pila papuntang Bicol, no? At ilan nga sa kanila halos dito na o sa biyahe na magdidiwang ng Kapaskuhan, no? At talagang ikot ko kayo dito. Ito yung pila ng mga kapatid natin na pabiyahe papuntang Bicol. Yung iba dito may schedule na talaga, hinihintay na lang nila yung mismong biyahe, yung mismong bus, no, na maghahatid sa kanila sa destination nila, no. At yung iba naman dito iba pang schedule, no, katulad mamayang hapon. At isa nga dito sa mga nakausap natin na isa mga pasahero ay si Nanay Nieves. Ito, Nay. Nay, okay. Ngayon po, bakit ngayon lang po kayo nakapag-decide na ngayon lang kayo magta-travel ngayong 24? Ano po kasi, sana, ano pa, bukas pa sana. Sabi kasi, wala na, hindi kasi ako marunong mag-Bicol, mag-Tagalog, Bicol ako. Ano kaya, baka kaya sa aga, o sunod na aldaw, kada ko ng pasahero. Ngunyan, hindi kita ang pasahero. Kaya ngunyan ka man. Nay, okay naman kayo mag-celebrate ng Christmas kasi abutan na kayo ng Christmas sa daan. Okay naman sa inyo yon. Okay po. Masaya naman kami. Kasi makakauwi kami. Di bali, hindi kami salo-salo sa sa Pasko. Basta bagong taon, andun kami lahat. Nay, maraming salamat at ingat po kayo sa biyahe. Ayan, isa si Nanay Nieves sa mga nakausap nga natin dito na talaga magditiwang na ng Kapaskuhan sa biyahe. Lalo na papunta silang Bicol ngayon. At bukod nga dito sa biyaheng papuntang Bicol, meron ding mga pasahero dito papuntang Visayas Region at Mindanao. Pauline? Nako, Francis, mukhang nagkaroon pa ng miskomunikasyon, no, sa pagbili ng mga ticket ng ilang pasahero dyan. Pero para sa mga last-minute passengers, makakakuha pa kaya sila ng ticket dyan, Francis, kung walk-in lang sila? O mukhang madedelay na yung kanilang biyahe sa susunod pang mga araw? Yes, Pauline. Marami pa raw mga tickets ang ino-offer ngayon ng mga bus company dito sa PITX. No, at kaya ang paalala nga nila wag silang mag-alala kung dahil hindi sila mawawala ng slot. No, mangyari nga lang daw na agahan na lang nila ang pagbubuk o kundi naman kung gusto nila mag-walk-in, maaari pa rin, no? Dahil dumarami na nga yung mga slot dahil yung ibang araw nagsiuwian na kahapon. Kaya yung pinaka-peak na nakuha nila ay kahapon. Kaya yung mga bus na pupunta rito, marami pang slot para sa mga kapatid natin na gusto pang humapol sa kanilang mga probinsya. Francis, ngayong Kapaskuhan, syempre maraming bitbit ang ating mga kapatid pauwi sa kanilang mga pamilya, mga regalo ngayong Pasko. Ano ba ang protocol ng mga bus companies? Gaano karami yung maaaring dalhin ng mga pasahero? At pwede rin ba magbitbit ng mga pets? Yes, Pauline, sa mga pets, marami tayo nakakitang mga fur babies o yung mga alaga nilang katulad ng aso o pusa na dala-dala nga nila. At kanina nga, may narinig pa tayo mga manok, no, na talagang dadali nila sa kanilang mga probinsya. At gaya nga ng mga bagahe na ganito, allowed naman sa mga bus na iakyat o ipasok doon. Siyempre, medyo may kalakihan naman ang compartment ng bus. At ang sabi nga nila, huwag na nga lang daw masyado magdala lang pinagbabawal na gamit o katulad nga ng mga matutulis na bagay, lighter, no, para nga makaiwas aberya na rin sa biyahe. Dati kasi, Francis, diba, dyan sa PITX may dala pa nga ng sofa, pati ng ref. Nako, iwasan na po natin yan para wala na rin na aberya masyado. Pero for now, maraming salamat para sa ulat na yan. That was mobile journalist Francis Rivera. Sa Cubao naman po, mas konti na raw ang mga pasahero. At para sa update, magbabalita live si mobile journalist Amy Atienza. Ako, Amy, ibig sabihin ba niyan may masasakyan pang mga bus ang ilang mga last-minute passengers?
Yes, Pauline, so far kung makikita mo naman sa aking likuran ay napakakonti na rin ng taong nakapila dito. Pero ang problema kasi dyan ay fully booked na daw kasi yung mga trip papunta sa north or southbound man yan. So patuloy pa rin naman kasi ang availability. Pero yun nga, ang pinaka-latest na na pwede ay sa January na. At kung makikita mo lang naman yung sitwasyon dito, may mga bus pa rin naman na available dito. Yung ilan dyan, mga extra bus para sa mga chance passenger. At kung iikutin pa natin mismo yung area, meron naman sila dito mga facilities, pati na rin ito yung mga pasahero. At try natin mag-interview. Sir, baka po pwede kayong ma-interview po sana for One News, 1PH po. Tanong lang po ng tungkol sa biyahe. Okay lang po. Bago pa lang naman ako. Bago lang po. Saan po kayo mabiyahe, sir? Quezon. Sa Quezon po. Anong araw po kayo, anong oras niyo po plano sanang bumiyahe, sir? Hindi ko alam eh. Conforme daw sa service niyan. Pero ngayon lang din po kayo nag-book po nung mismong ticket po or nag-schedule po kayo nung trip niyo po? Ay, hindi. Ngayon lang. Pero meron naman daw po, masisiguro naman daw po na makakabiyahe kayo ngayong araw. Ano pong sabi nung bus terminal sa inyo? Nakabiyahe naman daw pero conforme sa pasahero pa. Pero last year po ba, ganito din po yung ginawa nyo? December 24 din po kayo umuwi po ng probinsya nyo? Or ngayong year lang din po kayo nakabiyahe from Manila to your province po? Dati kasi eksaktong Pasko ako umuwi. Walang pasaherong din. Ngayon ganun din. Ay ano pong inaasahan nyo? Makakauwi po ba kayo ng Pasko on time po? Siguro hindi. Okay lang naman po sa inyo na gano'n. Wala tayong magagawa dyan. Ano po bang ginagawa nyo din po? Like ano pong trabaho nyo po dito sa Manila? Ba't po kayo nasa Quezon City? Construction. Construction. Mhm. Sige po. Salamat po. Ingat po kayo sa biyahe. Eh, So ayun no, Pauline yung nakausap natin, pauwi siya ng Quezon Province. Ito kasi nga bus terminal na kinatatayuan ko mismo, ito yung bus terminal na usually pa southbound. So meron dito mga biyahe na papunta ng Naga, meron ding papunta ng Camarines Sur, pati Camarines Norte. Yung ilan dito ay papunta naman ng Calabarzon. So yan yung nagiging sitwasyon dito ngayon. At yun nga, meron pa rin kasi dahil nga malalayo yung mga lugar na uuwian nila, wala na silang choice no, kundi mag-spend ng Christmas nga sa bus o kaya dito naman sa bus terminal. Pero ang ilan din sa mga nakausap natin earlier today ay sinasabi naman na mas okay na rin daw na makauwi pa rin sila sa kanilang probinsya this holidays. When in terms of security naman, ay patuloy namang nakaantaba yung mga otoridad dito, pati na rin yung pamunuan ng iba't ibang bus terminal dito sa Cubao para nga masiguro na lahat ng mga babiyahe ay makakabiyahe at makakauwi sa kanilang mga probinsya. Pauline? Pero Amy, may mga naitala na rin bang delayed trips dyan sa Cubao o halos on time naman lahat ng biyahe? Meron lang daw, Pauline, no, na mga slight delay pagdating nga sa mga biyahe dahil may mga kinakailangang ayusin sa mga bus. At syempre, para na nga rin sa kaligtasan ng ating mga pasahero, no, ay kinakailangan talaga nilang i-double check, lalo na yung sa maintenance nga ng mga babiyaheng bus pauwi sa iba't ibang probinsya, lalo na yung mga malalayo. Kabilang na nga din dyan yung sa mga northbound, sa Pangasinan, Lingayen. Pero so far, ang fortunate situation no, dito, Pauline, ay wala pa naman daw nagiging canceled trips pagdating nga sa mga bus terminal dito sa Cubao. At para sa mga hahabol pa lamang, Amy, ano ba yung mga ilang paalala natin? Ilang oras ba yung dapat nila ilaan bago yung kanilang biyahe? Matraffic din ba dyan sa EDSA? Well, ang abiso no ng mga otoridad dito at least 3 hours daw bago bumiyahe, lalo na kung gustong umuwi ng mas maaga ay pumunta na mismo sa mga bus terminal. Kinakailangan pa rin kasi ayusin no yung mga bagahe nila dahil may ilan dito na nagbibit-bit pa rin no nung mismo mga bagahe nila. So, meron doon sa area doon na nakastay put yung mga bagahe nila para nga sa pag-uwi sa kanilang mga probinsya. Hindi na rin kasi no maiiwasan, Pauline, na may mga pasahero talaga na madami at malalaki yung bit-bit nilang mga maleta pauwi ng kanilang mga probinsya. Most likely kasi daw ay magsistay din ng mas matatagal na linggo doon. So far, kung traffic naman ang pag-uusapan, nasa light pa yung sitwasyon ng traffic ngayon. Hindi pa matindi yung daloy ng trapiko pero inaasahan nga na by rush hour ay mas titindi na ulit at babagal ulit yung daloy ng trapiko, Pauline. Okay, maraming salamat at Merry Christmas sa iyo, mobile journalist Amy Atienza, nag-uulat mula Cubao. Samantala, paalala sa mga kapatid nating nagbabalak umalis o mamasyal ngayong Christmas, lalo na dito sa Metro Manila, o magplano ng maigi.
Magsisimula na kasi mamayang gabi ang rehabilitation ng EDSA. Uunahin ng DPWH ang mga concrete reblocking hanggang sa December 27. Sakop nito ang inner lane ng Picel Street hanggang Rojas Boulevard at tramo flyover hanggang Picel Street southbound. May reblocking din mula Rojas Boulevard hanggang Park Avenue sa Taft Avenue. Magsisimula naman bukas ang asphalt overlay sa EDSA Orense hanggang Urdaneta. At balikan naman po natin si Mobile Journal Jazz Paredes. Nag-uulat pa rin po mula sa Pasig Public Market. Okay, Jazz, so magkano ba yung ilang mga nakita mong gulay kanina? Hulino, kanina nga nag-ikot-ikot tayo dito at para malaman din natin yung mga presyo ng mga gulay na madalas mabili ngayong pang Noche Buena. Ang ilan sa mga natanong natin, yung sibuyas, kapag hindi siya gayat, yung usual na nabibili natin per kilo ay pumapatak ng 220 per kilo. Kapag naman yung puti ay 200 pesos per kilo, ang kamatis naman 200 pesos per kilo, at meron din namang repolyo na 120 pesos per kilo. At pagdating naman sa mga carrots, 140 pesos per kilo, at ang patatas naman ay 200 pesos per kilo. At syempre dumako naman tayo dun sa isa pang mabili ngayong Noche Buena, ito yung mga karne o yung mga meat. Kanina nagtanong-tanong tayo, Pulindo, ano ba yung mga binibili nila o ano ba yung mga lulutuin nila pang Noche Buena. Ang mga sagot na nakuha natin ay pang hamonado, pang Shanghai, pang spaghetti, pang kare-kare, pang kaldereta. Kaya naman syempre pinagtanong-tanong din natin yung mga presyo ng mga pangsahog dyan. At syempre pagdating naman dun sa meat, ang baka daw dito ay 1 kilo ay 450 pesos, habang kapag naman buto-buto yung bibilin ay 380 pesos daw. Kapag naman sa baboy ay meron din naman tayong meron din nabibili dito na 350 pesos per kilo, at meron din namang manok na kapag frozen daw ay 170 pesos, 190 pesos naman kapag sariwa. At pagdating sa mga isda, meron ding mga bumibili dito. Ang pinakamabili daw ngayon ay yung tilapia at bangus. At ang presyo niyan, Pulin, ay 120 per kilo yung tilapia, ang bangus 185 pesos per kilo. Meron ding tambakol na 120 pesos per half ito kilo, at pagdating sa puset 120 pesos din yung half per kilo, at yung galunggong naman ay 200 pesos per kilo. So ngayon ito yung mga natanong natin, Pulino, at isa pa pala yung giniling na isa sa mga main ingredient ng favorite ng mga ihanda ng Noche Buena ay yung giniling na 200 pesos daw ang 1 kilo, Pulin. Pero Jazz, doon sa mga vendor na nakausap mo, mas malakas ba o mas mahina kumpara nung nakaraang taon yung kanilang benta ngayong Pasko? Pulino, nagtanong-tanong tayo kanina at nag-ikot-ikot, at pare-pares din sila ng naging response sa atin na mas matumal daw talaga yung benta ngayon kumpara noong nakaraang taon. Kaya ang ginawa nila, Pulino, simula kagabi ng 9 p.m. hanggang magdamag ay bukas sila hanggang ngayong umaga para lang daw makabawi sila ng benta, dahil nga ngayon lang yung mga okasyon na pwede silang makabawi at makaubos. Kaya naman magdamagan na silang nagbubukas. Pero para dito sa mga ilan dito, hanggang 7 p.m. na lang sila magbubukas para rin mag-celebrate ng Noche Buena mamaya. At just doon naman sa mga mamimili na nakausap mo, magkano ba yung budget nila para sa kanilang Noche Buena, at magkakasya ba ang 500 pesos para dyan? Pulino, yun nga yung isa sa mga tinanong natin kung magkano ba yung budget nila at ilan bang katao yung magkakasya doon sa budget na yon. May mga nakausap tayo, tinanong natin kung 500 pesos ba ay papasok sa kanilang budget, at ilan sa mga nagsabi sa kanila ay hindi daw talaga, lalo na spaghetti pa lang daw, baka hindi na magkasya yung 500 pesos. Pero hindi naman tayong nakausap, Pulin, na maliit lang yung family nila, 3 lang sila, at hindi daw sila talaga usually naghahanda ng heavy tuwing Noche Buena. Sapat na raw ang 1 kilong manok, kaya naman pasok sa kanila yung 500 pesos. Pero Pulin, yung karamihan sa mga nakausap natin, mga malalaking pamilya, 8 katao, 6 na katao, at ang budget ay 1,500 pesos, 2,500, at hindi pa ito yung sobrang laking handaan, Pulino, mga 4 na putahe lang ito at isang dessert. So, ito ay talagang saktuhan lang yung kanilang nabibili. So, karamihan talaga, Pulin, humindi sila sa 500 pesos na pang Noche Buena. Oo, kasi sa 500, sabi nga nila, yung spaghetti, baka sauce lang, wala na yung ground beef, ano? Pero maraming salamat para sa update na yan, at Merry Christmas sa'yo. Yan ang aming mobile journalist na si Jazz Paredes. Pinalakas naman ng PNP ang seguridad at public safety operations bago ang Pasko. Mas pinaigting ang police visibility sa mga simbahan, mall, transport terminals, pangunahing kalsada at iba pang mataong lugar.
Ang NCRPO naman nagpaalala na maging mapagmatyag lalo't tumataas ang insidente ng krimen tuwing holiday season. Nag-abiso na rin sila sa mga motorista na sumunod sa batas trapiko. Kaugnay po niyan, makakausap natin si Major Hazel Asilo, ang PIO Chief ng NCRPO. Magandang tanghali, Major. Magandang tanghali po, Ms. Pauline. Ayan. So Major, ilang pulis po ba ang nakadeploy sa NCR? At aling mga pangunahing lugar po ang binibigyang prioridad in terms of police visibility? Para po ngayong Yuletide season, meron po tayong kabuang 21,804 na kapulisan at kasama po dito yung at force multipliers at mga partner agencies. Sinasagawa po natin ang deployment na ito, katuwang po yung ating mga partner agencies gaya po ng MMDA, ng Coast Guard, pati po yung ating mga force multipliers gaya po ng ating mga barangay at lahat po ng local government units para mas mapalakas po yung ating police visibility at mas matiyak ang mabilis at epektibong pagtugon sa anumang insidente. Mga tauhan po natin ay nakaposisyon sa mga lugar na inaasahang dadagsain ng publiko gaya po ng simbahan at mga lugar ng pagsamba, transport terminal, shopping malls, mga pamilihan, pasyalan, pati na rin po ang mga pangunahing kalsada at mga choke points. Sa ngayon po ay wala naman po tayong naitalang biglaang pagtaas ng ating index crime na may direktang kaugnayan po sa holiday season. Ang nakikita po natin dito ay yung ating aktibong police presence at preventive deployment na malaki po yung naitutulong para mapigilan po yung krimen at agarang pagresponde po natin sa mga sitwasyon na nangangailangan ng police assistance. Major, nabanggit nyo nga po mga simbahan, mga mall, pangunahing kalsada, pero meron po bang mga partikular na syudad o mga lugar sa Metro Manila, sa NCR, na kailangan nyong iprioridad? Wala naman po tayong mga tinutukoy natin ng mga priority areas dito sa NCR. Pantay-pantay po dahil same lang naman po yung ating mga minomonitor na mga lugar. Pero po syempre yung ating mga, sa ngayon, lalo't may mga last minute na nagbabiyahe, last minute na nagsha-shopping, at syempre patapos na rin naman yung ating simbang gabi. So ito po yung mga tutok tayo kasi ito yung talagang dinadagsa ng ating mga kababayan. Pero Major, kumpara nung nakaraang taon, may naitala po ba kayong pagtaas sa kaso ng krimen ngayong holiday season? So far po sa ating pagmomonitor, wala naman po tayong nakikitang pagtaas ng ating mga inaasahan na mga insidente, lalo nga po ngayon at ang mga tao, kababayan natin ay nasa labas. So yung chances na mabiktima sila or magkaroon ng mga insidente concerning sa robbery incident or mga snatching, hindi naman po tumaas based po sa ating pagtatala. Hindi pa po tayo nakakamonitor ng ganun kataas kumpara po sa mga nagdaang taon. So mga minor incidents pa lamang ba na maituturi ito, Major? Parang yun nga, yung mga robbery po. Yes po, mga minor incidents lamang naman po na hindi natin kailangan maging concerned ng ating kababayan. Pero ganun pa rin po, pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan, lalo pa po't lalabas sila, makakasalumuhan nila yung iba't ibang tao, makikipagsiksikan sila. So dapat pa rin po maging alerto tayo at maging mapanuri sa ating kapaligiran. At Major, isang araw bago ang Pasko ay marami pa po tayong mga kapatid na babiyahe po. So paano po sinisiguro ang kaligtasan ng mga biyahero at motorista sa gitna po ng holiday traffic at lalo na sa pagdagsa sa mga terminal? Patuloy po yung ating ginagawa ng mga koordinasyon, lalo na po dito sa ating mga nandyan, yung pamunuan po ng ating mga transport terminals, lalo po dun sa mga last minute po na babiyahin para umuwi ng kanilang mga probinsya. So patuloy po yung ating ginagawa na pagmomonitor sa kanila. Meron po tayong mga police assistance desk, foot at mobile patrols. Ganun din po yung traffic assistant teams natin na nakatutok po sa crowd management para po agaran tayo makaresponde sa mga insidente at makapagbigay po ng tulong sa mga pasahero. Lalo na po at nandiyan na po yung peak travel hours natin. So kasabay po nito yung ating tuloy-tuloy na koordinasyon sa ating mga transport groups para masiguro po na maayos ang daloy ng pasahero at ligtas po silang makakabiyahe ngayong panganahon ng holiday exodus. At Major, kamusta naman po ang koordinasyon ng NCRPO sa MMDA at sa LTO sa pagtugon po sa mga paglabag na tulad ng drunk driving at mga colorum operations? Yan po ba ay maigi nyo rin pong binabantayan? Yes po, mahigpit at tuloy-tuloy po yung ating koordinasyon sa MMDA, ganun din po sa LTO sa pagpapatupad po natin ng batas laban sa drunk driving, reckless driving at colorum operations.
isinasagawa po natin yung ating mga joint checkpoints at operations. Meron po tayong real-time information sharing at malinaw na delineation ng tungkulin ng bawat ahensya para masiguro po ang maayos at epektibong enforcement. Ang layunin po natin ay maiwasan ang aksidente at maprotektahan po ang buhay ng mga motorista, pasahero at pedestrian. Ngayon po mas mataas ang volume ng sasakyan na nasa kalsada. And Major, in line with that, ngayong bisperas din ng Pasko, isisimula na rin po ang rehabilitasyon sa EDSA. No? So ano po yung koordinasyon ng NCRPO sa MMDA, lalo na inaasahang bibigat po ang trapiko sa Metro Manila? So ngayon po nga na magkakaroon ng pagbigat dyan dahil dun sa ating inaasahang paggawaan ng EDSA. So patuloy po yung ating ginagawang koordinasyon kung ano po ang maaaring maitulong namin ng NCRPO dito sa MMDA, kung paano po natin matutulungan yung ating mga kababayan, lalo po ngayon na alam naman natin na dadagsain ang ating mga kalsada. So kung ano po yung hihinging tulong sa amin ng MMDA, ano po yung magiging part namin dyan para po naman maibsan, kumbaga, yung magiging bigat ng trapiko dyan is hinihintay na lamang po namin kung ano ang kanilang hihinging tulong sa amin dito sa NCRPO. At habang ina-anticipate nga po, Major, itong mas malalang trapiko sa kahabaan ng EDSA, sigurado pong marami ang mag-o-opt na sumakay na lamang sa pampublikong transportasyon. Ano po ba yung mga dapat nilang alalahanin, lalo na pagpupunta po sila sa matataong lugar? Sa atin po mga kababayan na siyempre gagamit ng kanilang ng public transport, manatili po tayong alerto at check po natin lagi yung ating kapaligiran, maging disiplinado po tayo lalo na sa matataong lugar at siyempre nga sa mga pampublikong transportasyon. Sa pagpunta pa lamang po natin dito sa mga terminals or kung para lamang po, siguraduhin po natin na alerto po tayo, alam po natin yung paligid, maging mapagmatsyag po tayo sa mga kahina-hinalang bagay. Mahalaga po na bantayan po natin yung ating mga personal na gamit, iwasan po natin yung siksikan kung maaari at sundin po natin yung mga alituntunin ng terminal at transport centers. Major, sa susunod na linggo ay bagong taon na rin po, ano? So ano naman po ang ginagawa ng NCRPO laban sa illegal na pagbenta ng mga paputok at pati na rin sa paggamit ng mga yan? Mahigpit po at tuloy-tuloy yung ating pagpapatupad ng Republic Act number 7183 o yung pong ating batas laban sa illegal na paputok mula po December 9 hanggang 22. Meron na agad po tayong 6 na firecracker-related incidents na naitala sa NCR. So ito pong mga bilang na ito ay sana hindi naman na po tumaas, pero po kagaya nga nung isang araw is may nahuli na tayo sa isang buy-bust operation dahil nga po sa pagbebenta ng illegal na paputok. So sa mga kababayan po natin, marami naman pong alternatibo para po salubungin natin ang bagong taon. Huwag na po tayong tumangkilik at huwag na po tayong bumili ng mga illegal na paputok na maaari pong maging reason para mabawasan pa yung ating mga daliri. At para sa kaalaman lang po ng ating mga viewers, Major, ano-ano po ba ulit ang mga ipinagbabawal ngayong holiday season, lalo na sa bagong taon din po? Mga bawal na paputok po, syempre yung mga goodbye natin, goodbye Earth, goodbye Vizcaya, may goodbye Chismosa. So yung pong pag makikita niyo lang po, nagpapalit po kasi ang mga pangalan nitong ating mga paputok na yan, pero po yung size po pag sobrang laki, sobrang bigat at hindi po siya sumusunod doon sa tamang timbang, kumbaga, ay ito po ay mga pinagbabawal. So mag-stick na lamang po tayo doon sa mga pailaw natin gaya ng luces at ng fountain. At sa mga mayroong mga tanong o mga nais mag-report, saan po ba sila pwede tumakbo, Major? Maari po tayong pumunta sa pinakamalapit na police station kung meron po tayong kahina-hinalang mga sitwasyon o mga tao na namomonitor, nakikita. Pwede po tayo mag-report dyan. Meron din po tayong mga police na nakakalat po ngayon sa ating mga barangay na pwede ninyong agad na lapitan kung kinakailangan po niyo ng police assistance at maging tumawag po sa 911 para po din sa agarang police assistance na ibibigay po sa inyo. Opo, Major, itong 911, di ba meron pong specific time na kailangan rumisponde po ng mga pulis? Na-implement na po ba yan? Sa ngayon po, atin pong ini-aim na within 5 minutes ay marespondihan po ng ating kapulisan yung mga tawag po natin sa 911. At pahuli na lang po, Major, mahaba-haba pa rin ang bakasyon ng karamihan sa ating mga kapatid. So ano po yung inyong mga final reminders, mga paalala para matiyak yung kaligtasan po nila ngayong holiday season?
sa nalalabing araw po ng ating mga bakasyon. Ang paalala po ng NCRPO ay panatilihin po ang disiplina at pagiging alerto kahit po tapos na yung mismong araw or patapos na po yung ating mga pagdiriwang. Madalas po kasi sa panahong ito nagiging kampante ang ating mga kababayan kaya mahalaga po ang maayos na pagbabantay sa mga tahanan, responsableng pagbiyahe at tamang pangangasiwa sa ating mga kabataan o sa mga bata. Hinihikayat din po namin ang publiko na manatiling maingat sa kanilang paligid at agad makipag-ugnayan po sa mga otoridad kung may mapapansing kahina-hinalang sitwasyon. Ang tuloy-tuloy po na kaligtasan ngayong holiday season ay nakasalalay po sa patuloy na pakikipagtulungan ng komunidad kasabay ng presensya at pagbabantay ng kapulisan sa buong Metro Manila. Alright, maraming salamat po at maligayang Pasko sa inyo, Major Hazel Asilo ng NCRPO. Update naman po tayo sa kaso ng pagkamatay ni former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nahagip sa CCTV ang kanyang mga huling sandali sa hotel sa Baguio City kung saan siya nag-check-in. Pasadong 1:00 ng hapon noong December 18, nakunan si Cabral at ang kanyang driver na si Cardo Hernandez na lumabas sa elevator ng hotel. Makalipas lamang ang ilang oras, nakita ang bangkay ni Cabral sa ibaba ng bangin sa Cannon Road. Sa ngayon, itinuturing na person of interest ang driver. May nakuha naman daw na kutsilyo at ilang gamot sa naging hotel room ni Cabral. Nagpositibo din sa antidepressant drugs ang kanyang mga labi. Gusto ngayong suriin ng PNP ang kanyang cellphone para makita kung sino ang mga huli niyang nakausap. Kaya humingi na sila ng search warrant sa korte. Ayon naman kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, sensitibo ang kaso kaya ipaubayan na nila ito sa PNP at NBI ang investigasyon. Kailangan malaman mo lahat eh. Bakit ka pabalik-balik doon? Sinong binabalik at balikan mo sa Baguio? Siguro ang titingnan natin doon is yung immediate na mga events prior to the death. And that is actually the particular day mismo na pag-akyat niya, bakit siya huminto doon sa lugar na yon? Pasko na naman, kay tulin ng araw. Paskong nagdaan, may pangregalo ka na ba? Yes! Ang tanong, may pang-gift ka na ba? Naku, baka naman, masakit na sa iyong bulsa at hindi na talaga kakasya sa budget. Pero ngayon, bibigyan kita ng idea kung paano magkaroon ng sulit at praktikal na regalo. Hi there, this is Chinky Tan, ang inyong kabudgetarian at kaiponaryo. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga wais na gift. Alam nyo, according again to survey, December is the highest spending month ng mga Pilipino. Lahat kasi nagbibilihan. May mga iba, syempre, kung binigyan ka, ay kailangan magbigay ka rin. Di ba? Parang nape-pressure ka. Kaya kung ikaw ay gusto magkaroon ng mga sulit na gift items, ito una ang gawin mo. Yung tinatawag natin na practical kits. Mga below 150. Ano yung mga magandang kit na ibuuin? Hygiene kit, first aid kit. No? Yung mga magaganda yun, lalo na yung mga tinatawag na blow bag, magandang pangregalo po ngayon yan. Very practical, di ba? Lalo na sa mga pamilya. Pangalawa, food gifts. Pwede naman kayo gumawa ng tinatawag na homemade cookies, banana bread. Tapos pwede kayo mag-repack na lang ng mga chocolates. Affordable, masarap. Everyone's like chocolates. Di ba? Pangatlo, desk organizer. O yung mga talaga work from home. Pwede mo gawin yung mga nilalagay sa table, di ba? O mga tinatawag na baso-baso. Pang-apat, uso na yung mga tumbler at sa water bottle, ang mga 120 to 200. Napaka-practical reminder tuwing umiinom sila, naalala kayo. Or pang-lima, digital gift. Pwede kang magbigay ng digital card or if not, wallpaper na maganda. Or if not, ang gawin mo, kunin mo yung picture ng pamilya niya, gumawa ka ng magandang layout at ibigay mo sa kanila birang regalo. Yan ang isi-share nila sa ibang tao. Or if not, ito na lang. Mga iba kasi ayaw na tumanggap ng regalo. Alam mo, pwede mong gawin. Pwede kang maglagay ng donasyon under their name, under their chosen charity, animal shelter or community pantry, di ba? Or let's say sa local government. So, ang kaganda niyan, maganda, nakatulong ka na, hindi pa mabigat sa bulsa mo. Kaya nga mga kapatid, sana naman, kailangan po natin maunawaan ang diwa ng Pasko. Ang diwa ng Pasko, hindi yung nagbigay ka o nakatanggap ka. Ang diwa po ng Pasko, naalala po natin na pinanganak po ang ating tagapagligtas.
na ang pangalan na si Jesus upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sana naman di kayo mapresyo na magbigay na regalo. Dapat practical, useful, budget-friendly at wais na diskarte. Sana nakatulong tong episode na ito para makaipon at makatipid kayo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Ingat lang po sa pagmamaneho. Susunod, may mga paalala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kapatid natin ngayon kaliwat kanan ng mga family reunion para sa Pasko. At Metro Manila Film Festival, aarangkada na bukas. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Kakaiba ang ibinigay na Christmas greetings ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang vlog, nagbigay ng tip si PBBM kung ano ang gagawin sa ilang karaniwang eksena sa family reunion kapag holiday. Halimbawa dyan, kung may kaanak na nag-comment na tumaba ka. At isang bagay na madalas daw itanong kina PBBM at sa First Lady na for sure ay narinig nyo na rin. Ang lagi namin tinatanong sa mga anak namin, yung tatlong anak kong lalaki, ba't wala pa kaming apo? Tama yan, honey. Sana all. Yan ang Christmas wish ko. Wala kayong mabola, no? Ano ang dapat sabihin sa kamag-anak kapag sinabi niya, uy, tumaba ka? Madaling sagutin yan. Uy, tumaba ka. Oo nga eh. Ikaw din. Ikaw, what do you think? Anong dapat sabihin? Oo, tumaba ka daw. Ka malaki yung tiyan ko. Dapat naman, wala akong stress. Happy ako. Sa huli, wish daw ng Pangulo ang masaya at mapayapang pagdiriwang ng Pasko para sa lahat. Kasabay nito ang ilang paalala. Sa pagkain, yung sakto lang po. Alam nyo naman, mataas ang mga kaso ng heart attack ngayong panahon dahil napaparami po ang kain natin ng taba. Siyempre, mag-ingat sa mga paputok. Iwasan na natin yan. Doon na po tayo sa mga torotot at iba pang malingay na mga laruan. Para kumpleto at masaya ang pagsalubong natin sa darating na bagong taon. Merry Christmas! Happy New Year po! At sa puntong ito, dumako naman po tayo sa star ng Noche Buena. Pero ang tanong, hamon ba yan o lechon? Marami raw ang nagsabi na hamon ang sagot. Kaya naman, kamustahin natin ang sitwasyon sa bentahan yan sa Quiapo. Live na pagbabalita ni mobile journalist Merymon Reyes. Ako, Merymon, nagkakaubusan na ba ng hamon dyan sa Quiapo? Huli, magandang tanghali. 5 o'clock AM pa lang marami ang nakapila sa labas ng Excelente Food Ham dito sa Quiapo, Maynila. Pero pagkabukas ito around 7:20 AM kanina hanggang sa oras na ito, hindi pa naman nauubos ang supply ng hamon dito at hindi rin matapos-tapos ang labas-pasok ng mga customer. Ngayon kasi yung presyuhan dito ng hamon, isa-isahin natin para makita ninyo. Dito, para rin sa mga may budget na sinusundan, halimbawa, ang sliced ham na separate nakalagay, ang 1/4, 500, ang kalahating kilo, 1,000, ang buong kilo, ang isang kilo is 2,000 pesos. Ganito ngayon, kaluwang ang lagay, pero maya-maya, dadami ulit ang mga tao dito sa loob, pero humuhupa rin naman siya agad-agad dahil mabilis din yung serbisyo. Ito yung ilang mga ham, for example, ito naman yung mga Chinese ham, 2,000 ang isang kilo, 1,000 ang kalahating kilo, 500 ang 1/4 kilo. Bukod dyan, meron din sila dito namang mga longganisa pa para naman sa ibang options. Garlic longganisa, 440 ang isang kilo, 220 kalahating kilo, 1/4, 110. Pag ang hamonado naman ang isang kilo, 400 pesos. At ang kinagandahan dito, tayo mismo nakasecure tayo ng kanilang ham. Ito kasi yung hamon nila, ito yung pineapple, yung matamis na hamon. So nakuha natin to, 1/4 to, marami na siya, 340 pesos. Pero ang sabi nila,
mas masarap daw kumain ng hamon. Kaya nga bumibili dito yung mga tao, dumaragsa pa sila mula sa mga probinsya. Nakausap natin, may nanggaling ng Laguna, may nanggaling ng Bukawi, Bulacan. Sa Metro Manila naman, may nanggaling naman ng Commonwealth, meron din nanggaling ng Antipolo. Para raw mapagsalo-salo o maihain sa Noche Buena itong hamon. Kaya ang gagawin natin para mas masaya, lalapit tayo at hahanap tayo na pwede nating paghatian nito. Teka, hanap tayo. Sir, pwede ko po ba kayong abalahin lang? Magte-taste test lang po tayo nitong ham. Okay. Pass muna. Hanap tayo ng ibang pwede nating makausap. Ay, sir. Sir, pwede po ba kayong maabala? Sir, kayo na lang. Magte-taste test lang po tayo ng hamon. Naku, nagkakahiyaan ng mga tao dito. Ma'am, sir, last na. Ayaw, naku, nakakahiyaan sila. Pero sige, tayo na lang muna yung susubok. Or, pwede siguro na, sir! Nahiya. Pero nakikita ka, sir, dito. Sir, try lang natin tong pineapple ham. Para lang makapili ka, ano ba ang option na, ano bang bibilhin niyo, sir? Yan. Okay, so ito yung pineapple na matamis na ham. Ano, sir? Ano po bang bibilhin niyo? Sweet yung pineapple ba? Yung matamis? Matamis ma'am. Ay, matamis. So ito, sir, ano masasabi niyo? Masarap din po, masarap. Masarap din po. Ano, sir, pangalan niyo? Rawin po, Rawin. Taga saan po, sir? Kaya QC po. Taga QC. Okay, sir. At magkano sir ang budget sa Noche Buena? Siguro mga 10,000. Ang laki. Malaki-laki pamilya rin po ng ating papiling mamaya. Okay po. Salamat, sir. Merry Christmas po. So, pasado kayo, sir, yung lasa nitong hamon nila. Ito yung pineapple na binaukan na nga tayo. Pero, ganito siya kapal. Ganito karami yung 1/4 and 340 pesos ito. So far, yung mga nakita natin dito, either may budget sila sinusunod, sulit na din para sa kanila yung around 300 to 400 pesos na budget. Pero para sa ilan, dahil isang beses lang naman daw sa isang taon ng Pasko, ang Noche Buena, kahit 2,000 pa abutin ang hamon, pinag-iipunan daw nila to. Pauline. Oo, Marymon, nabanggit mo nga, naglalaro ang presyo ng hamon mula 300 hanggang 2,000 pesos. Pero kumpara nung nakaraang taon, gaano ba yung taas na tinaas nung hamon na yan? Gaano kalaki ang itinaas? Pauline, ang nasabi sa atin dito is tumaas lang yung presyo ng Chinese ham nila dito, around 40 to 60 pesos noong November. Yung presyo nila na to na around 300 pesos to 1,000 to 2,000 pesos. Ganito raw talaga naglalaro ang hamon during the Christmas season. So pagka kunwari normal na season naman, bumaba siya around 40 pesos, 50 pesos, pero dito daw talaga naglalaro yung presyohan ng hamon. Kaya karamihan, lalo na yung iba, family tradition daw kasi na excelente ham talaga ang binibili nila. Kaya ready na raw ang budget nila kung maliit man o kung malaki o kung paano nila pagkakasyahin para lang masulit yung Panoche Buena nila sa kanilang pamilya. Pauline. Okay, enjoyin mo na yung hamon mo. Maraming salamat para sa report na yan at Merry Christmas sa iyo. Mobile Journal, Marymon Reyes. Pagdating naman sa lechon, hindi mawawala sa usapan ang La Loma. Kaya naman, kamustahin na po natin ang sitwasyon sa tinaguriang Lechon Capital sa live na pagbabalita ni Mobile Journal Evan Tarinque. Evan, malakas na ba ang bentahan ng lechon dyan ngayon? Pauline, simula kaninang umaga nga, tuloy-tuloy na yung pagdating ng mga mamimili ng lechon dito nga sa La Loma. Pero sa mga oras ito, ikot ko na kayo, medyo nabawasan ng konti dahil mabilis lang naman yung pagpasok, pagbili at pagpili ng mga lechon dito. No? Wala pang 5 minuto actually. Ibabalot na yung mga lechon. Pero currently, ito yung isang lechonan dito, makikita naman natin, talagang naka-line up yung iba't ibang mga lechon dito. No? And in terms of presyohan, doon sa mga inaikutan natin, nasa 11,500 to pataas yung presyo nung nasa 6 to 7 kilos na lechon, no? Pero depende nga yan doon sa mga pupuntahan ninyong lechonan. Pero kung hindi naman daw pasok yan sa budget, pwede naman daw bumili ng mga tingi-tingi, no? Yung mga per kilo kung tawagin. Pwede nating masilip actually dito, no? Ito makikita natin yung mga per kilo nasa loob kung saan China chop, yung isang buong lechon at sa chop yan at para per kilo na yung hatian. Pero so far, sa ngayon, no, medyo nagmahal siya ng konti compared dun sa 2-3 weeks ago, no, ng around 1,000 pesos dahil ngayon dun sa medyo nagbago yung kanilang costing ngayon dito. Pero aside from that, syempre, kung may nagbago man, ang hindi magbabago syempre yung lasa ng lechon. Kaya naman nakakuha tayo ng onting lechon na matitikman natin kung ano nga pa
kung masarap pa rin ba ang lechon ng La Loma. So tikman natin. Diba, sir? Kapit ka dito, sir. Tikman natin, tikman mo naman. Ito, sir. Ito, may kasama tayo ito, sir. Pwedeng sama mo ako, tikman mo naman natin. Anong masasabi niyo, sir? Sige, sir. Ang sarap talaga. The best. Mang Tomas. Walang halong bayad. Wala. Talagang masarap talaga siya. So, Pauline, isa yan doon sa mga pinupuntahan actually dito sa May La Loma, no? Yung loyalty ng ilang mga consumer doon sa mga specific na lechon na talagang kinalakihan na raw nila. Kaya naman mahirap na daw lumipat ng ibang lasa at maghanap ng panibagong lasa. Pauline. Ako, Evan, mag-aantay kami dito sa studio pero maraming salamat para sa report na yan at Merry Christmas sa'yo, mobile journalist Evan Tarinque. Gaya sa La Loma, meron ding dinarayong lechonan sa Cebu ngayong magpapasko. Kamustahin na po natin ang bentahan doon sa live na pagbabalita ni John Aroa. Nako, John sa Cebu, kamusta naman ang bentahan ng lechon? Pauline, kung may La Loma kayo dyan sa Metro Manila, meron kaming liluan lechon dito sa Cebu. At ngayong araw, mukhang malakas-lakas na ang benta rito. Ayon sa isang may-ari ng sikat na tindahan dito, ngayong araw ay naka-30 lechon na ang kanilang nabenta. Pero sa mga bibili pa lang, take note, tumaas na ng 1,000 piso ang presyo ng buong lechon dito. Bawat isa naglalaro na sa 10,000 at umaabot pa hanggang 20,000 ang presyo depende sa laki. Meron din namang tingi-tingi sa halagang 880 piso kada kilo. Sa kabila niyan, sa maniwala kahit sa hindi, lumakas para ang kita ng lechon ngayong taon. Pauline, narito tayo ngayon dito sa isa sa pinakasikat na lechonan sa Liloan, Cebu. Ang lechonan ni Mang Daniel, ang tinaguriang Gugos Lechon. At isa raw ito sa pinakasekreto bakit masarap ang lechon Cebu ay dahil sa kanyang sangkap o sahog, timing sa pagluto at syempre pagmamahal. Subukan natin na Pauline na matikman ang kanilang lechon. Hindi magiging kumpleto yung live natin kung hindi natin matitikman itong lechon ni Mang Daniel. Malutong ang balat, Pauline, at talagang lasang-lasa ang timpla. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na at tumikim na kayo ng lechon para sa mas masarap na handaan ngayong Pasko. Ayan, kaya naman talagang star ng Noche Buena yung lechon na yan. Pero maraming salamat at enjoy naman yung kinakain mo. That was John Aroa reporting to us mula sa Cebu. Diyan lamang po kayo mga kapatid. Magbabalik pa po ang One Balita Pilipinas. Merry Christmas sa mga motorista, lalo na sa mga daraan ng NLEX dahil simula mamayang gabi,
libre muna ang toll dyan. At para sa update, magbabalita live mula sa NLEX Balintawak ang aming mobile journal na si Arles De Los Santos. Arles, kamusta na ba ang traffic dyan? Pauline, alam mo, so far, banayad naman ang daloy ng trapiko mula sa northbound at southbound dito sa NLEX Balintawak mula kaninang umaga. No? At nakikita natin sa aking likuran, medyo bumabagal lamang no, doon sa toll plaza kung saan babayaran na mismo yung toll dahil yung ilan sa ating mga kapatid ay may mga issue no, sa kanilang mga RFID or auto-sweep. Yung ilan sa kanila ay mga dating may-ari pa ng kanilang mga sasakyan yung nakaregister sa kanilang mga card. No? Kaya naman hindi nila magamit itong mga to. No? Pero bibigyan natin kayo ng mabilis na rundown dito no, kung paano nga ba yung nagiging sistema. Dito po rin, no, makikita ninyo sa aking paligid, yung mga sasakyan na to, ilan ito sa mga kapatid natin na nagtatry magkaroon ng RFID. No? So, mga ngilan-ngilan na rin ang naglabas-masok dito. Then dito sa bahagi na ito, meron ditong mga option no, na mag-register ng mga kanilang sasakyan, ng kanilang RFID, o hindi naman kaya mag-reactivate nito. No? May ilang mga requirement lamang, pero so far, mabilis naman yung kanilang proseso dito. Dito din sa kanilang customer service area, so far no, banayad din yung mga takbo. At bukod dyan, Pauline, kung meron naman sila na mga cards na no, o na kailangan na lamang nilang loadan, meron din dito tayo no, Easy Trip RFID kung saan ay pwede na nga silang mag-load ng kanilang mga RFID. Para sa mga magkakaroon daw ng experience na hindi makakatawid sa toll plazas o kulang yung load, may mga ready naman daw mag-assist ng mga customer service representative or staff itong NLEX para nga tulungan ang ating mga kapatid na makauwi sa kanilang mga probinsya na dadaan dito sa NLEX. Pauline. Arles, mabilisan lang. Anong oras ba magsisimula yung libreng toll dyan? Pauline, magsisimula yan mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga bukas no, December 25. Kaparehas din sa ang mangyayari sa December 31 at January 1. No? 10 p.m. Ng December 24, 6 a.m. ng December 25, then ganun din sa December 31 at January 1. Kaya naman, Pauline, pinapaalalahanan ang lahat ng mga motorista na siguruhin na sundin ang blow baguettes method para doon sa kanilang brake, sa kanilang mga liquids, sa kanilang mga gas at hangin ng kanilang mga gulong. No? Pero higit sa lahat, Pauline, paalala ng NLEX na siguraduhin na handang mag-drive ang mga driver natin no, para nga hindi magkaroon ng anumang untoward incident o ano ba pang mga aksidente na maaring syempre no, makasama sa ating mga kapatid. Yun lamang mula dito sa NLEX. Balik sa iyo, Pauline. Maraming salamat at Merry Christmas sa iyo, Mobile Journal, Arles De Los Santos. Saan ang punta nyo ngayong Pasko? Kung karamihan sa mall o sa parke, meron tayong mga kapatid na sa bilangguan papasyal ngayong holiday season. At magbabalita live mula sa Mandaluyong City Jail ang aming mobile journal na si Kayla Makantan. Kayla, kamusta na dyan? Pauline, sa mga oras na ito, dumarami na no, yung mga bumibisita dito nga sa Mandaluyong City Jail. Pero konti pa rin daw yan ayon sa pamunuan. Ngayon kasi, Pauline, December 24 hanggang bukas na araw ng Pasko, mas mahaba yung kanilang visiting hours para sa mga PDLs. Mula yan 9 a.m. hanggang 4 p.m. 30 minutes kada PDL. Pero para sa mga kapatid natin na hindi makakapunta sa mga araw na ito, pwede pa rin naman December 26 onwards kung saan balik na sa regular schedule na 1 p.m. to 5 p.m. na 30 minutes pa rin. Yung ilan na Pauline na bumisita kanina, nakausap natin nung sinakto nila na lunch break para daw kahit sa pananghalian lang makabonding nila yung kanilang mga kaanak gawa ng may mga pasok pa rin sila sa trabaho ngayong araw, Pauline. Kayla, ano ba yung iilang mga wish na mga PDL o mga regalo na rin na dinala ng kanilang mga kaanak ngayong Pasko? Yes, Pauline, syempre no, hindi mawawala talaga yung mga lutong ulam na talagang namimiss ng ating mga PDLs dito sa City Jail. Pero inikot natin yung siyam na palapag nito nga Mandaluyong City Jail at kinamusta natin sila, Pauline. Lahat ng mga PDLs, iisa yung kanilang kahilingan ngayong Pasko at syempre yan ay yung makalaya. Kaya habang inaantay pa nila ito, talagang pinagbubuti nila yung pananatili rito. Yung ilang nadaanan natin kanina, todo kayod pa rin no, sa kanilang mga pinagkakakitaan para kahit papano daw magkaroon ng maliit na pera at makapagbigay ng punting regalo. Kagaya nitong suot natin, Pauline, na headband no, na binili natin mula sa PDL. So gawa nila yan mismo at kapwa mga PDLs lang din nila yung mga bumibili para nga may ipang regalo dahil sa halagang 85 pesos, kaya na raw nilang ipadama yung kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak o iba pang mahal sa buhay na bibisita nga ngayong araw ng Pasko, Pauline. Alright, maraming salamat at Merry Christmas sa iyo, Mobile Journal, Kayla Makantan.
Hola mga kapatid, one day to go. Pero talaga namang MMFF fever is already here. At thankful nga ang mga cast ng Manila's Finest sa early good reviews na natanggap ng kanilang MMFF entry. At ayon nga kay Romnick Sarmenta, worth it ang ilang buwan nilang pagtatrabaho at pagpupuyat para po sa pelikula. Sabi naman ni Dylan Menor, masarap sa pakiramdam na makapagbigay ng inspirasyon para maging mabuti ang kanilang MMFF entry. May aabangan naman daw na pasabog na eksena mula kay Jasmine Curtis Smith kasama ang bidang si Piolo Pascual bilang si Homer Magtibay. Mapapanood po ang Manila's Finest simula bukas, araw ng Pasko. At mga kapatid, abangan din syempre kasi may cinema tour po tayo kasama ang cast. Ayan, sa Quezon City so far at syempre sa may Ortigas area. But anyway, the other MMFF entries din syempre ay ang Reconnect kung saan nandun si Andrea Brillantes, Anna Mary, Call Me Mother, Bar Boys, SRR or Shake, Rattle and Roll Evil Origins, at I Love You So Bad, pati na rin pong I'm Perfect. Ayan, pwede naman po mag-request ng block screenings para sa Manila's Finest, para rin po sa mas intimate na panonood sa MMFF entries. Pumunta lang po kayo sa MQuest Ventures. Mag-message kayo dyan sa social media platforms para malaman kung paano po magpapa-block screening. O, di ba? Ngayon, hindi na sapat para sa mga artista na mag-press con ka at magparada ka tapos na magbakasyon ka na. No, they go to the theaters, ha? Nagba-block screening, pumupunta sa mga theaters kasi kailangan nila, kasi nakita natin, ang lakas ng concerts, ng live acts, ang lakas ng theater because of the interaction of people. Kailangan maramdaman ng mga tao that na hindi lang siya tapos na output on screen. But they want to see an interaction with the people who made those films. Hindi naman nakaligtas sa intriga si kapatid star Andrea Brillantes kahit ngayong Christmas season. Dahil sa report nga ng entertainment blog na Fashion Police, binahagi nila ang litrato ni Blythe na may kasamang mystery guy. Tanong nila, siya na nga ba ang bagong man in his life ng aktres? Napansin naman ng netizens sa twinning pa sa yellow attire sina Andrea at ang mystery guy. Sa ngayon, wala pa pong kumpirmasyon ng aktres sa real score nilang dalawa. Merry Christmas, guys. See you tomorrow. Yan muna latest sa showbiz. Back to you, Pauline. Maraming salamat, MJ, at Merry Christmas sa'yo. Mga kapatid, 11 oras na lamang. Pasko na. At yan ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Sa ngalan ni Cheryl Cosip, ako po si Pauline Verzosa. Kami ang inyong kapatid sa public service, 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.